Bisan lang babanat si Yulo. Pero kita nyo noon, patok na patok. Speaking doon sa pagtaas ng kasi yan ang lagi nilang sigaw eh. That's why they are calling, BBM, Marcos resign, mag-resign ka na kasi tumataas ang presyo ng bilihin. Tanga talaga yung mga yan eh. Paano hindi ko pa sabihin tanga? Sorry to say that, but please pardon me. No, I'm using the word tanga. Yun na yun! Yun na yun! Diretso mo! Kasi, tanga kayo kamo! Bakit eh? Sumasamba sa karton eh. Humirit ng 100 pisong taas. Di si kumpanya, magtataas din ng presyo. Di ba? Sino maapektuhan? Consumer. Ano tawag sa mga nagrarally ngayon dyan? Di ba? Sila rin ay isang consumer. O di naalaman nila, ay ang hirap pala ng ganito, ang hirap pala, nagtaas ng Saudi. Hiling nyo yan eh. Pinagbigyan kayo ng gobyerno. Then accept the consequences kung bakit tataas din ang presyo. Ganito lang naman yan kasi kaya nagrarally. Baka yun yung talagang trabaho nila. Isipin mong maigi. Hindi nagtatrabaho ng maayos, disente. Ang trabaho lang nila manggulo, magpalaganap ng kaguluhan sa lansangan at magpasali-sali ba sa Ilocano? Pasali-sali. Di ba? Yung bang ano ba yun? Hindi ko alam kung paano Tagalogin yun eh. Hindi ko talaga alam anong ideology ang gusto nilang mangyari. Bakit ayaw nila kay President Marcos? Samantalang tayo may pinaka-fastest growing economy ngayon sa buong sa Asia. Ito nga ang masasabi ko mga kababayan. Tama nyo ako Itamaan nyo ako pagka mali ako. Napansin nyo ba? Sa dami ng magnanakaw sa gobyerno, hindi maubos-ubos ang pera natin. Kasi kung ibang bansa ito, bagsak na ekonomiya nila. Pero tayo, sa sobrang yaman ng Pilipinas, halos lahat na, pero lang si Pangulo, nagnanakaw. Pero bakit hindi pa rin bumabagsak ang Pilipinas? Ibig sabihin, mayaman talaga. Kasi nga, sa tutusin lang, tayo nga, number one tayo when it comes to labor. Okay? We are number one. I don't want to take it in English. Because this presidency is really amazing. By the way, the past administration, as you can see, they are licking the balls of Xi Jinping. But this president, but these presidents love to protect our sovereignty. He loves to protect our sovereignty and our people. And our poor people, 30,000 poor people have justice right now in the ICC. Because the cultural backlog of Duterte is really going to garapong. Teka muna. Ano masasabi niyo nga pala? Dinala mo sa ICC, narinig ko. Ngayon si Duterte hindi na pagbigyan yung pangalawang motion nila at apila nila na magkaroon siya. Teka lang, ito interim release. Isama mo na dyan muna yung OSG. So, ito umahawak sa kamay ko. Siyempre. Baka makalimutan ko eh. Yung OSG. Baka mamaya maging na tayo kapalit ni Jake Chani. Kukulab. Tapos Mike, si OSG. Si OSG. Susuportahan ang mga EJK victims. Nako. Patay. Solicitor General. Solicitor General dahil kay Guevara, Maynard Guevara dati, ay hindi daw susuportahan. Samantalang tong Bernabe, right? OSG, full support siya sa mga EJK victims. Nako. Alam mo, ito, hindi na pagbigyan. Si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang gustong mangyaring interim release. Naghihimutok itong mga tao na to. At dahil daw dito, parang sama ng loob ng mga DDS. Nag-iyakan. Yakapin ba naman yung karton? Ano sabi ng tito mo? Tatay mo, karton. Ang sabi ng tito ko, tatay mo, karton. Ang ganda ng picture niya doon May kasama siya dalawang foreigner Pero alam nyo, sa akin kasi, hindi pa rin nila sinusukuan. Gayong ngayon at wala na nga pag-asa, sabi na nga natin ng mga nakaraan, at mahaba na rin yung kanyang pananatili roon, hindi na yan makakalabas umpisang-umpisa pa lang. Sabi rin niya ni Senator Trillanes na malabo na. Kaya lang talagang kanilang pinipilit na mapalaya pa, ewan ko ba kung bakit. Pero isa lang ang malinaw rito. Sa umpisa't umpisa, gamit na nila yung matanda para sa kanilang mga propaganda. So, ibig sabihin, si Duterte, kung wala pa yan, wala na talaga. Wala na. Lagapak, dapang, dapa na. Sino ang kulto ni Duterte? Wala nang iba. Alam mo, tama tong theory ko na what if. Diba?
what if makauwi si Duterte at dito mamatay sa Pilipinas? Dahil yun naman ang hiling niya. Alam mo, magagamit pa rin yung kamatayan ni Duterte. Pang-aawaan na naman ng taong bayan. Sympathy vote. Diba? Kukuha ng simpatya. Like what happened to Pinoy. Namatay yung nanay niya. Si Cory. Si Cory. Namatay yung asawa ng si Ninoy. Nakakuha ng simpatya sa tao. Yan din ang gagawin ng mga Duterte. To be honest, papunta dun yung storya. Kasi tayo mga Pilipino talagang mabilis tayo maawa eh. Tingnan mo, yung iba nga dito, yung mga nagdanakaw nga, naaawa pa tayo yung iba, naaawa. Tingnan mo si Piluka naaawa sa Diskaya, gusto pa nga isagip eh. Oo nga, teka muna. Speaking of Piluka, bakit hindi natin pag-usapan yung SALN niya? Yung nga pala, no? Diba? Ay, alam mo, natatapik ko ito. At binabatikos ngayon ng mga kabataan, itong pahayag nung senador na may piluka na may anak na congressman na may piluka rin. Oo, yun, no? Yung pahayag niya na bakit daw masigit na mas kasalanan. Meow. Yung magmamiyaw o yung magnakaw. Binanatan ng isang kabataan. Ang sabi, yung salin muna ng tatay mo. Sabihin mo, wag siyang magsinungaling. Tama. Parang ganon. Pero mo nakakahiya yun, ha? Nakakahiya talaga. Pero ako, mangangalampag ako. Okay lang naman mga lampag dito eh. Ng ahensya eh. I'm calling the attention ni Chairman George Garcia. Chairman George, kung ang isang kapitan, isang kapitan, kongresista, gobernador, mayor ng bansang Pilipinas, napapatanggal sa pwesto kagaya ni E.R. Ejercito. Naalala natin sa Laguna, overspending ang kanyang naging campaign ng pinababa ng batas dahil meron tayong saligang batas. Ito kayang hindi nagsasabi ng kanyang SALN. Sinungaling. Nagsisinungaling sa taong bayan. Mapapanagot kaya at mapapababa nyo kaya sa pwesto itong tao na to. Yun ang pinaka-the best doon. Alam mo kaya masarap i-challenge itong not congressman, si Chairman George Garcia na maaari mo bang panagutin itong tao na to? Panagutin? Nanlalapastangan Panagutin? Baka natatakot yan. Baka natatakot. Yeah, well, hindi, baka natatakot. Baka mamaya itago siya sa piluka. Diba? Alam mo, sususugan ko lang sinabi ni Koy. Chairman Garcia, I always thought you are the best. I guess I always will. But in the end, you love cheese. Oo nga. Si Cheese nga, pinahinto yung investigasyon eh. Ano nangyari? Ako kaya kinakalampag ito. Ilang araw ko na kinakalampag si Chairman George Garcia at ang COMELEC. Kasi, to be fair, kung si E.R. Ejercito nga pinababa sa pwesto overspending naman yon. Totoo yun.